Isang bagay na wag mong gawin pagkatapos mong mag-relapse. Yo, what's up? Nagbabalik tayo. Panibagong video na naman tungkol sa NoFap, Self-Improvement, Red Pill Motivation. So, medyong 2 weeks tayong di nakaka-upload at itong video na to is kauna-unahang video o topic na in-upload ko dito sa channel na to, which is yung 1-year journey ko sa YouTube channel na to, mga bros. Okay. Pero bago tayo magsimula, nagpapasalamat ako sa mga taong nagsusubscribe dito sa channel na ito. So 102 subscribers na itong channel na ito, mga bros. So kung wala kayo, wala itong channel na ito, hindi ito mag-grow. At na-appreciate ko yung suporta sa channel na ito, mga bros. So simulan na tayo. Okay, ang isang bagay na wag mong gawin pagkatapos mong mag-relapse sa NoFap is yung tinatawag na chaser effect. Okay, ulitin ko, chaser effect o NoFap binge. Ano nga ba ang chaser effect o NoFap binge na tinatawag? Ang chaser effect, bro, ito yung bagay na sunod-sunod mo na pagkatapos mong mag-relapse. Okay. Alam ko naman na marami sa inyo is nakakaalam na kung ano talaga yung chaser effect. Kung hindi mo pa alam kung ano talaga yung chaser effect, ito yung halimbawa. Kaya ang halimbawa dito, mga bros, is kapag nag-relapse ka ngayon sa NoFap journey mo, nag-release ka tapos nanood ka ng porn at after 20 minutes o 30 minutes, naglabas ka ulit, yan ay matatawag na NoFap binge o chaser effect. Yung chaser effect, hindi yan nagbabase sa isang tipo lang. Dalawang tipo ng chaser effect, mga bros. Okay. Okay bro, 2 modes ng chaser effect. Dalawang modes ng chaser effect, mga bros. Una dito is a single binge. Okay, single. Ang example dito o halimbawa dito is kapag ikaw ay nag-relapse tapos after 20 minutes, yan yung sinabi ko kanina, after 20 minutes, 30 minutes o 24 hours, nag-relapse ka ulit o nag-FAP ka ulit, yan ay matatawag na single binge. Okay. Pangalawa dito, pangalawang modes dito sa chaser effect ay yung tinatawag na weekly binge. Okay, weekly binge o weekly chaser effect. Ang example dito o halimbawa dito is kapag ikaw ay nag-relapse o siguro Lunes, example, Lunes ka nag-relapse tapos nag-FAP ka ulit nung Biyernes, yan ay matatawag na weekly binge. Itong weekly mode o weekly binge is dapat isang beses ka lang mag-relapse sa isang linggo. Hindi dalawa o hindi tatlo. Yan yung tinatawag na weekly binge. Binge pa din yan, chaser effect pa din yan matatawag kapag ikaw ay nag-relapse 3 times o nag-FAP ka 3 times a week sa isang linggo, mamen, in the single week. Okay. So nasasagi mo sa isip mo, nagtatanong ka sa akin na bakit ba natin ginagawa yung chaser effect na matatawag. Sa sarili kong opinion, mga bro, ginagawa ko yung chaser effect para malimutan ko yung negative emotion na nararamdaman ko pagkatapos kong mag-relapse. At ang pangalawa dito is commonly para sa atin ito, mga bro. Ang pangalawa dito is naghahanap yung utak natin, naghahanap yung katawan natin ng satisfaction of pleasure sa sarili natin. Para makuha natin yung satisfaction pagkagaling natin sa mga matataas na streak sa ating NoFap journey. Okay. Yan yung dahilan na yon na bakit ko ginawa yung chaser effect. Yung unang dahilan na yon is palagi kong ginagawa yon sa mga panahong medyo mapusok pa at siguro mga nagsisimula pa ako sa NoFap journey ko, mga bro, na gusto kong mawala o malimutan ko yung negative emotion na nangyari. Pero sa kalaunan na yon is double negative emotion pa yung nangyari sa akin sa mga susunod na araw o sa mga susunod na linggo sa mga panahon na yon. Okay, ito naman, pangalawang katanungan to. Bakit di mo kailangan dapat gawin yung chaser effect pagkatapos mo mag-relapse? Okay. Alam nyo, mga bro, maraming kasagutan yan, maraming dahilan na yan. Marami tayong dahilan na bakit di natin kailangan gawin. O marami din akong dahilan o opinion na gusto kong i-share para sa inyo. Pero ngayon, sa video na to, magbibigay ako ng 3 dahilan na bakit di mo kailangan gawin, mga bro, yung chaser effect na tinatawag. Una, mabagal kang mag-recover if nasa streak ka na. Okay. Mabagal kang mag-recover kahit naka-streak ka ng mataas, kahit naka-streak ka ng 14 days o 3 weeks o 4 weeks man lang, mabagal kang mag-recover. So ano ba yung dahilan na bakit mabagal kang mag-recover sa NoFap journey mo kahit nasa streak ka na? Okay, ang nangyayari dito na mabagal kang mag-recover dahil nalabas mo lahat yung energy mo. Nalabas mo lahat yung energy mo at yung utak mo is nagiging drain pa.
nagiging drain sa mga pixel, sa mga 4K na videos, sa pinapanood mong mga malalaswa. At yung mga panahon na nag-chaser effect ka tapos 4 na beses kang nag-release o 5 beses kang nag-release o mahigit pa, kusa-kusa kang mabagal mag-recover. Siguro mga probably 1 month pa. 1 month ka pa na mag-recover. I know, malamang sa malamang na-experience ko na yon mga bros. Okay, ang pangalawang dahilan nito na bakit di mo kailangan gawin yung chaser effect is matagalan ka pa na magka-streak ka ng mataas sa NoFap journey mo. Okay, itong dahilan na to mga bros, matagalan ka pa talaga. This is a real talk man. Hindi ako nagbibiro para sa inyo. Matagalan ka pa na magka-streak ka ng mataas dahil yung utak mo is nagsasatisfy pa kapag ginawa mo yung chaser effect sa NoFap. Okay, nagsasatisfy yung utak mo sa cravings, dopamine, pleasure at reward mga bro. Kapag ikaw ay galing ka sa high streak sa NoFap journey mo. Ang nangyayari dito mga bros, kapag galing ka sa matataas na streak like 2 months o 3 months man lang, it can be a tendency na namimiss yung utak mo. Namimiss ng utak mo yung pleasure, yung memory of pleasure na ginagawa mo sa sarili mo. Yung habit na dalawa na binanggit ko dito. Okay. And that's the reason why na matagalan ka pa na magka-streak ka ng maayos sa NoFap journey mo. Siguro mga probably experience ko lang dyan mga bro is siguro mga 1 month pa. Siguro mga 1 month o 2 months pa ako na nagkaka-streak ng mataas sa aking NoFap journey. Okay, 3 dahilan o huling dahilan na bakit di mo kailangan dapat gawin yung chaser effect. Ang 3 dahilan dito is maraming masamang may dudulot dito o maraming side effects na may dudulot dito kapag ginawa mo tong chaser effect. Okay. Ano ba yung mga side effects na sinasabi ko dito mga bros? Okay, ang unang side effects dito is brain fog. Mahina mag-function yung utak mo. Loading ka kumbaga, lag ka kumbaga. Okay, ang pangalawa dito is energy drain o wala kang energy. Wala kang gana sa sarili mo, wala kang sensitivity. Wala kang gana na kumilos sa sarili mo, sa mga goals mo. Wala kang gana na mag-focus sa task o sa mga schedules mo. Pinipili mo na lang matulog at manood ng movies. Like yung ganyan yung habit ko dati. Okay, pangatlo dito is lack of motivation. Nagkakaroon ako ng emotional stress. Nagkakaroon ako ng stress. Wala akong motivation. Wala akong positive affirmation kapag nasa present state ako. Kapag in present lang o nasa kasalukuyan ako sa araw na ito. Wala akong gana sa mga activities. Siguro mga probably itong pangatlo nito is parehas lang ito sa pangalawang side effects. Wala akong gana na makipag-communicate sa tao. Wala akong nagiging boring ako kapag merong bisita sa amin o sa mga friends ko. Yan yung sinasabi kong lack of motivation. Okay mga bro, yan yung 3 example o halimbawa ng side effects na bakit di mo kailangan dapat gawin yung chaser effect mga bros. So ngayon, magbibigay ako ng tips para maiwasan nyo ang chaser effect o NoFap binge na matatawag. Okay. Okay, sa tips naman tayo. Itong tips na to is hindi ako expertise dito. Itong tips na to na mabibigay ko sa iyo is sarili kong karanasan o sarili kong experience na nagawa ko na nagka-streak ako sa mga panahon na mataas yung streak ko. Okay. Okay, ang unang tip na mabibigay ko sa iyo para maiwasan mo yung chaser effect is you have to stay away from internet at i-off yung cellphone mo. Okay, a simple tip para sa akin. Dahil once kapag ikaw ay nag-relapse tapos nag-i-internet ka pa tapos nakababad ka pa rin sa cellphone mo, merong tsansa na magkaka-chaser effect ka. Merong tsansa na mag-pop ka naman ulit sa after mong mag-relapse. At once na hindi mo enough yung internet mo o hindi ka mag-stay away o set aside yung internet at yung phone mo is palagi ka na lang magre-relapse o mag-chaser effect. Siguro mga pangatlo o pang-apat pa na beses na mag-release ka ulit. Yung pangalawang tip dito na mabibigay ko sa inyo is socialize. Okay, socialization. Kailangan mong lumabas ng bahay nyo at maglakad-lakad. Okay. Simple tip para sa akin. Itong pangalawang tip na ito is ito ay involvement to sa sexual transmutation. At ito ay involvement to para sa tips kung meron kang urge o tinatamaan ka ng extreme na urge o extreme na temptation sa sarili mo. At ito is magagamit mo ito kapag ikaw ay after mong mag-relapse. Okay, maglakad-lakad ka
Maglakad-lakad ka, makipag-socialize ka. Kung gusto mo makipag-socialize ka sa friends mo or pumunta ka sa mga matataong lugar o sa mga di matataong lugar o peaceful na lugar. Yan yung ginagawa ko mga bro kung after ko mag-relapse o meron akong extreme na urge o tinatamaan ako ng urge o temptation mga bros. Siguro, I just want to suggest na maglakad-lakad ka lang ng 30 minutes or 30 minutes to 1 hour para iwasan mo yung chaser effect kumbaga mga bros. Okay, pangatlo na tayo. Okay, pangatlong tips dito is na mabibigay ko sa iyo is importante ito, awareness. Okay, awareness. Itong unang at dalawang tip na ito is hindi ito importante kung wala kang awareness mga bro. That's a real talk mga bro. Dahil kung kapag meron kang awareness, easy lang sa'yo na mareremind yung utak mo, mareremind mo yung sarili mo na mali yung ginagawa mo. Na di mo kailangan dapat gawin to dahil alam ko na marami akong energy na masasayang dito tong chaser effect na ito. Hindi ko dapat gawin to dahil alam ko na kinawawa ko na yung sarili ko. Ilang beses ko kinawaan yung sarili ko. Okay, that's the reason why kung meron kang awareness, that's a way na maiwasan mo yung chaser effect. Okay. Okay, hindi lang basta chaser effect. That's a way para ma-eliminate mo yung urge mo o ma-transmute mo yung urge mo in a productive way. Okay, so yan yung tatlong tip na binigay ko para maiwasan yung chaser effect. So ngayon, bago tayo magtapos, ito lang masasabi ko sa inyo. Okay, itong chaser effect mga bro, it's a difficult for me para sa akin. A lot of mga taong nagdo-nofap, pati ikaw, ginagawa mo to. Okay, 90% of taong nagdo-nofap is ginagawa tong chaser effect. So which is a crucial, is a critical para sa mga taong nagdo-nofap. Dahil itong chaser effect marami itong masamang naidudulot. Hindi lang yung tatlong masamang naidudulot na ibinanggit ko dito sa video na to, kundi marami pa. Okay. Dahil kung ikaw bro, nag-relapse ka man tapos nagawa mo yung chaser effect, ginagawa mo yan as a habit, yung chaser effect, o pangatlo o pang-apat ka pa naglabas, it's a crucial o it's a critical for you na magkaroon ka ng side effects sa mga ganyan. Dahil ang masasabi ko dito bros, hindi importante itong utak o resources sa utak na bakit tayo nag-chaser effect, na bakit na-miss natin yung utak natin yung chaser effect. Ang importante dito is yung ego at identity mo para makontrol mo yung sarili mo, para hindi ka na mag-chaser effect sa nofap journey mo. So yan na muna sa ngayon mga bros. Salamat sa panonood at pakikinig nyo sa video na to. So I hope na meron kayong natutunan sa channel na ito, sa video na to. Huwag niyong kalimutan na i-like tong video na to, i-subscribe tong channel na ito at paki-comment na lang sa baba kung ano yung request nyo na video. So salamat sa inyo. Salamat sa panonood at pakikinig nyo. So 100 subscribers. See you in the next video. Salamat sa inyo. Bye.